Mukhang hindi pa rin magiging fully operational ang MRT-7 sa susunod na taon dahil yan sa isang umaangal na LGU. Magbabalita si Shaila Francisco. Magagamit na ang bahagi ng MRT-7 sa Disyembre ng 2025. Pero magmula lang yan sa Quezon North Avenue Joint Station hanggang Sacred Heart sa Maylagro, Quezon City. Yan ang unang 12 sa 14 na istasyon ng MRT-7. Ang Tala Station sa Caloocan sa 2026 target makumpleto. Habang sa 2027 hanggang 2028 naman ang sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun nga lang, baka maantala pa yan. Umaapela kasi ang lokal na pamahalaan na ilihis o ibahin ang ruta niyan. Di pa masabi ng Department of Transportation o DOTR kung gaano katagal yan. Ang request ng city government ilipat dahil sabi niya congested daw yung area. No? But pinag-aaralang mabuti yan ng rail sector at ng San Miguel. No? Kung dapat bang ilipat o hindi. Pero kasi meron ng approved alignment, no? So it will cost another siguro study, baka ma-delay pa kung i-realign natin. Sa plano kasi, dadaan sa Quirino Highway ang ruta ng istasyon mula sa Tala, Caloocan hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Pero nananawagan ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na kung pwede, huwag padaanin dyan lalo't sa posibleng traffic na idudulot nito sa lugar. Dito sa bahagi na ito ng Quirino Highway sa San Jose del Monte, karaniwang nagtatraffic. Lalo't daanan din ito ng mga kalapit bayan tulad ng Nora Zagaray at Angat. Kaya nga nagpapatupad ng one-way scheme sa mga maliliit na daanan dito. Ang pangamba nila, pag tinayo ang MRT-7 ay baka lalong lumala ang trapiko. Pero wisyo yan sa mga motorista, pati na rin sa lokal na pamahalaan, lalo't babagal ang paghahatid ng serbisyo. Iyan din ang pangamba ng ilang namamasada lalo't baka mawalan sila ng pasahero. Traffic lang, hirap na nga kami lumulusot eh. Halos doon na lang sasakay sa kanila. Edi paano kami? Mag-aantay kami ng pasahero dito. Wala namang sumasakay, madalang. Baka maapektuhan din daw ang mga negosyo sa Central Business District na ito. Maharangan po kasi yung mga paninda. Saka wala nang makakabili gawa ng malawak kasi yung ng MRT. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi sila tutol sa proyekto. Mali rin daw sabihan na sila ang nagpapadelay, lalo't hindi naman daw ito ang orihinal na usapan. At simula nung isang taon pa nila inaapela ito. Hindi po kami nakonsulta pagdating po doon sa pagbabago nila ng linya na gagamitin po nila yung Quirino Highway. Hindi po kasi namin maintindihan din yun bakit kami ang magiging problema. Ang original plan ay hindi naman po via Quirino Highway. Sila po ang nag-realign nung station. Bukas naman daw silang makipag-usap sa DOTR at San Miguel Corporation na namamahala sa proyekto. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha, sinabi ng SMC na naiintindihan nila ang hinaing ng lokal na pamahalaan. Sa umpisa medyo inaamin namin medyo magulo yung traffic, pero habang tumatagal naman yung proyekto na sasanayan naman ng mga motorista na yung mga tamang daanan ng mga exit at na nasusundan naman. At gusto ko lang pa-emphasize na pangsamantalaan lang naman itong mga problema at in the long run talagang giginhawa talaga yung pagduloy ng traffic. Kapag nagawa ng MRT-7 ang biyaheng QC hanggang San Jose del Monte, Bulacan ay mapapaikli sa 35 minutes mula sa 2 hanggang 3 oras ngayon. Higit 800,000 pasahero ang inaasang maseserbisyo nito. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5.